Nag-transform ang ilang parts po ng Bulacan sa isang malawak na bird sanctuary. Aba, at kasama dyan ang airport sa probinsya. Hindi kaya maging problema yan. Magbabalik ang mojong gala na si Evan Tarinque. Sa panahon ng mabilis na pagdevelop ng mga infrastruktura, kadalasan nakakalimutan na natin pahalagahan ng ating kalikasan. Pero sa proyekto ng Saribuhay sa Dampalit, binigyan nila ito ng bagong pagtingin. Sa lawak na 40 hectares, mahigit 14 na species ng ibong nakikinabang sa mga mudflats dito sa Bulacan. 4 dyan ay kasama na sa listahan ng endangered species. At ang isa naman, pasok na sa near threatened list. Nagbibigay ito ng pansamantalang santuaryo para sa mga migrating birds na mula pa sa iba't ibang mga bansa. At ang mga nangangalaga sa mudflats dito, mga residente rin mismo ng Pamarawan. For it to be sustainable, we need to incorporate social components because at the end of the day, it's the community who needs to manage this program. Isa sa mga empleyado rito si Ate Alejandra. Dati siyang sa mga fish pond nagtatrabaho. Nasa 250 pesos lang ang kinikita niya dyan kada araw. Aminado din si Aling Alejandra na dati silang kumakain ng ibon. Tuwan-tuwa kami niyan kasi lasang manok yung ibon. Pero hindi na po mauulit at ito na po yung aming buhay ngayon. Sinilipre ni DENR Secretary Antonio Loizaga itong Pilot Diversity Program site dito sa Bulacan. Mula ngayon, dapat daw lahat ng infrastructure project gaya nito na nasa may New Manila Airport sa Bulacan, dapat may kaakibat ding offset program o pamamaraan para maibsan ang epekto nito sa kalikasan. At this point, we need to understand that there are trade-offs, no, for every kind of investment that we make in infrastructure. Kaso, hindi kaya magdulot ng bird strike sa mga eroplano ang dami ng ibon dito? Actually, that's still ongoing study. So we have assessment, wildlife hazard assessment, which is ongoing. Pwede naman palang walang maiwan sa mabilis na development ng mga bagay-bagay. Dahil sa huli, ang target naman talaga ng paglago ay padaliin ang buhay, hindi lang ng mga komunidad, pati na rin ng kalikasan. Mobile Journal, Evan Tarinque po hatid, ang mukha ng balita.